Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, yung matamis na presensya. Salamat po sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng singles choir, children's choir, youth choir, higit sa lawat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga aking matatapat, sa pag-aaral salita, malapit ko magpala, sa lalaki na akong magawa, masalamat sa inyo, sa mga naunang panalangin namin ng galang ng pastor. Bless the children once again, O Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind you up Satan in the name of Jesus. Di mo siyang believe and doubt sa puso niya spirit. I command you in Jesus' name. Kasaw right now in the name of Jesus. In the name of dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved visitors, at of course, aking nabati rin po ang beloved in-laws, ating beloved Mr. Pongs, beloved Mami Esther, God bless you po, Mami, beloved Mami and company, at sa inyong lahat, ating mga ginigilo ng kapatiran, sa ating mga webcast viewers. Purihin ang ating malapilan. Kindly read, at una sa lahat, nais ko pagpasalamat sa pagbati sa akin na advance happy birthday. Pero ako'y nagulat, kahit yung birthday ko, di ko alam eh. Yan ang katotohanan kasi sobrang kabisi. Kahit birthday, kakalimutan ko na mahal. At sa banal na kasulatan, sa tagal ko na nagbabasa ng Biblia, wala talaga ako nabasa na birthday celebration. Wala ako nababasa. So, hindi ko sinasabi na it is bad na mag-celebrate tayo. Hindi ko sinasabi na masama yan. Pero sa banal na kasulatan, wala ka mababasa na may nag-celebrate ng birthday ng mga Christians o mga anak ng Diyos. Ang mayroon nag-celebrate, mababasa tayo. Before we go on to our topic, just want to read here in Genesis chapter 40, verse 20. Ito po yung nag-celebrate ng kanilang arawan. Dalawa lang mabasahin natin. Genesis 40:20, then Matthew chapter 14, verse 6. Amen, praise Lord. Dito sa Genesis 40, talatang 20, ganito po ang sinasabi. At nangyari ng ikatlong araw na siyang kapanganakan kay Paraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kaniyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. Ito yun ang unang makikita natin sa Bansulatan, unang celebrate ng kanyang arawan, si King Pero. So, kilala na natin si King Pero, di ba? Si King Pero po ay masamang tao. Hindi siya maka-Diyos. Siya po yung hari ng Egypt na kung saan pinahirapan yung mga Israelites. Oh, you know the story. Yun ang una nag-celebrate ng kaarawan. So, I'm not saying na it is bad to celebrate, ha? Inasabi ko sa Bansulatan, sino yung nag-celebrate? Una, si Haring Paraon na hindi kinikilalang may Diyos. Ang mga paraon o mga pero sa Egypt, ang tingin nila, sila'y Diyos. Niluluhuran sila ng mga tao. Kaya, talagang wala sila sa Diyos. At hindi pwede luhuran ng tao. Diyos lang ang pwedeng luhuran. And that was the character of King Pero. Yun po yung una nag-celebrate. Another is Matthew 14, verse 6. Nag-celebrate yan ng birthday. Sino yan? Matthew chapter 14, verse 6. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 14, talata po ay 6. Datapwat nang dumating ang araw ng kapanganakan ni Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodes at kinalugdan ni Herodes.
So Herodes, naku, naputol yung ano ko. Herodes, Herod, masamang tao rin. Si King Herod, yan ang pumatay kay John the Baptist. Yan nagpapugot ng ulo. Ito yung mga nag-celebrate ng birthday. So, sa mga Christians, wala ka mababasa na may nag-celebrate. So, sa akin naman, gusto ko sampulan naman. Kasi ang prayer ko talaga, mahal na Panginoon, gusto ko masunod lahat ay yung salita. Ayaw ko lang gagawin ko na wala dito. Yun talagang pangako ko. Yun ang prayer ko. Paunao mo sa akin lahat ang iyong kalooban. Gusto ko sundin. Gusto ko langit eh. At gusto ko magturo. Dahil tinawag mo nila ako na magturo. Ayaw ko naman talaga maging preacher. Ayaw ko talaga. Kahit itong araw pa. Pero ang daming revelation na tayo po'y talagang tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. Kaya yung prayer ko, kung ano yung kalooban, yun ang gagawin ko. Ano nakasulat? Hindi naman tayo pwede lumabas sa Biblia. Di ba? Because the Word of God is, sabi doon, inspired by God to correct, to rebuke, for instruction and righteousness. Para daw ituro ang katuwiran, ituro yung tama, i-correct yung mali. Yan ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Hindi na natin basahin. The scriptures were given by inspiration. Inspired by the Holy Spirit to correct, to rebuke, for instruction in righteousness. Para daw maging perfect ang mga Kristiyano. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? So ito nag-celebrate sa Biblia, puro mga heathen people, mga anti-God people, mga laban sa Diyos ito. They were atheists. Ang gusto nila sila isasambahin ng mga tao. Sila itataas. This were the character of Pharaoh and Herod. Pero sa Biblia, wala kang mabasa na nag-celebrate ng birthday mga apostol, mga prophet. Wala talaga. Pero hindi ko sinasabi na masama yung mag-celebrate. Akin lang yun. Ayon sa aking pagbabasa na banal na kasulatan. For how many years natin pagbabasa, wala talaga ako nabasa dyan na anak ng Diyos na nagpista o nagkasiyahan dahil sa kaarawan. Kayo mga beloved preachers, may nabasa na ba kayo na mga anak ng Diyos o Christian sa Bansulatan nag-celebrate ang Christmas, birthday? Wala daw. Wala rin sila nababasa. Kayo mga kapatid, ayaw ko may nababasa kayo. Wala din. So, akin lang yan. I'm not saying na do not celebrate, ha? Hindi ko sinasabi yan, ha? Masama. Pero ako nakabase lamang sa masulatan. Kaya sa birthday ko sa July 21, no celebration. Sa sampulan ko, walang kainan, wala lahat. Gagawin ko yon. Pero hindi ko sinasabi, gagayahin niyo ako. Akin lamang yan. I respect kung mag-celebrate, I respect that. Pero kung sabihin ko, ayoko, that is my right. Di po ba? Amen ba? Inamahal? Kaya sa birthday ko, no celebration. Yun talaga, uunahin ko yung sarili ko. Kasi ang prayer ko talaga, kung anong kalooban, anong sa kasulat, yun lang sa akin. Kasi sabi sa Biblia, kung sino raw magdagdag ng kasulatan, idadagdag yung mga salot na kasulat. Kung sino raw magbawas, babawasin yung kayang pangalan. Sa akin lamang yun. Hindi ko sinasabing hindi ka maliligtas because you are celebrating your birthday. Wala ko sinasabing ganyan. Ang sinabi ko lang, no Christians, no prophets sa Bible na nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Ang nag-celebrate, mga masasamang tao. Mga kalaban ng Diyos. Okay, tuloy na tayo. Dito tayo sa Revelation chapter 3, verse 16 up to 18. Apokalipsis 3:16 hanggang 18. Kaya't sapagkat ikaw ay hininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig.
Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ibig sabihin maligamgam na Kristiyano, tinutukoy. Yung lukewarm Christian, sinutukoy po dyan. Hindi mainit, hindi naman malamig. Katamtaman lang, ang tawag doon, lukewarm. At hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, sabi natin malapayloon. Ibig sabihin, ayaw na ng Diyos ng malamig na Christians o malahininga. Yung Christians po na kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Ayaw, di po kalooban ng Diyos yan. Yan ang sa Banal na Sulatan. Ang sinasabi diyan, hindi mainit o malamig man. Gusto naman ng Panginoon, mainit o malamig. Dalawa lang gusto niya. Ayun sa sinasabi. Kailangan mainit. Kung hindi ka mainit, dapat malamig ka. Baka misinterpret natin ang Banal na Kasulatan. Hindi ibig sabihin na maging malamig tayo. Kasi pag malamig ang isang Kristiyano, ang tendency magiging mainit siya kasi marirealize siya yun kasi papalalahanan siya ng Diyos. Malapakan natin, malapay na. Amen? Ganun po yan. Yan po ang ibig sabihin. Gusto lang malapin noon, mainit o malamig. Hindi pwede ka nasa neutral, lukewarm. Di ba? Gusto niya, kung mainit ka, di mainit ka, ayaw niya yung sa kalagitnaan na lukewarm. Kasi pag lukewarm daw, isusuka kita sa aking bibig. Isusuka. Sa diretsong salita na lang, pag malamig tayo, hindi tayo makakasama sa rapture. You are not protected by God. Pag dito sa sanlibutan, may mga panganib dito, mga problema, hindi tayo protektado. Why? Because we are lukewarm Christians. Ang gusto naman ng Panginoon, mainit. O kaya naman, hindi kami, malamig ka na lang. Kasi pag malamig ka, mapapalo ka. Sigurado yan. At babalik ka sa pagkainit kasi mayroong paalala sa'yo. Ang lukewarm, kadalasan yan, akala niya sa'y matuwid yung pala, hindi. Hindi niya alam. Pag lukewarm tayo, hindi natin alam na tayo pala'y wala na sa kanyang kalooban. Yun po yung yan sinasabi niya. 17. Sapagkat sinasabi mo, ako ay mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangailangan ng anuman. Ito po yung mga lukewarm Christians. Lukewarm po yan. Sinasabi, okay, I have everything. Diba? Nasa akin na lahat. Hindi na ako kailangan. Hindi ko kailangan ng Diyos. Parang gano'n. Although hindi mo sinasabi na hindi mo kailangan ng Diyos, pero in reality, sa paningin ng Diyos, you are already rejecting God. Nare-reject na natin ang Diyos because of your works. Di ba? Makasanlibutan ka na. Wala ka ng kabanalan. Marami kang ang pera. Pero, kumusta? Sino mga kasama mo sa buhay? Ang mga kasama, mga tao, makasanlibutan. So, you're already rejecting God. Ganun po yan. At hindi mo nalalaman ikaw ay aba at marilita at dukha at bulag at tubad. Yun po mga lukewarm Christians. Hindi na ako kailangan. So what? Di ba? Hindi ko kailangan yung sinasabi mong kabanalan. Basta ako'y pinagpapala, ako'y mayaman. Ang tawag dyan mga lukewarm Christians. Kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Pag rapture, iwan ka. That is true. Kaya kayo, pinagpala kayo. Bakit? Tayo yung mainit, naglalingkod sa ating malapit. Dukha raw sa piling ng Diyos. Kahit na marami tayong material, ngunit hindi tayo namumuhay ng matuwid at makasanlibutan pa rin tayo. Ang tingin na doon sa atin, dukha at bulag at hubad. Hubad sa katuwiran, ito tinutukoy. Hubad sa katuwiran. 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy.
Ito sa mga lukewarm Christians. Nagpapakasaya sa sanlibutan. Pag Kristiyano ka mainit, ang kaligayahan mo, kasama mo ang anak ng Diyos nagpupuri. Kahit saan ka nandoon? Hallelujah! Praise the Lord! Kasama mo, gusto mo kasama mga anak ng Diyos. Maligaya ka pag kasama mo. Pag ang kasama mo mga sanlibutan, ibig sabihin, Kristiyano kang maligamgam. Yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat sa Banal na Sulatan. Kasi sa mga lukewarm Christians, ang sabi ng Panginoon, kaya bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Palapakan natin mga Panginoon. Gusto mo gintong dinalisay ng apoy? Bumili ka raw sa akin. Pag sinabi sa Biblia, bumili, yan po ay metaphoric, hindi naman literal. Pag sinabi bumili, ipamuhay mo, ibig sabihin. Ipamuhay mo sa akin yung gintong, ipamuhay mo yung gintong dinalisay ng apoy. Ano yung gintong dinalisay ng apoy? That is the Word of God. The Word of God is pure. Katulad ng ginto, dinalisay sa apoy. Puro! Perfect! Yan po ang Word of God. Kaya daw, ipamuhay natin yung Word of God kasi yun ang pinakapuro. Wala nang iba. Turo ng tao, kadalasan may halo. Pero turo ng Diyos, puro! Kaya dapat dito tayo tumutok sa salita ng Diyos. Ako lagi kong sinasabi, pag isa nangangaral, ang sinasabi, wala dito. Do not believe him. Kahit sino pa yan, maniwala ka. Kahit sino pa yan, kagaling. Kahit milyon-milyon pa nakikinig sa kanya, pero tinuturo sa niya, wala dito. Do not believe him. Dahil ang kaligtasan, mahalaga. Hallelujah! Satan is the greatest deceiver! Kaya, pag natin ang kaligtasan, walang kapalit ang kaligtasan natin. Buhay na walang hanggan, hindi kaya bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo. Kaya ang isang nangangaral, dinadagdagan ng words of God, do not believe him, kahit sino pa yan. Hindi magkakamali ang Banal na Sulatan. Tuloy. Ayun. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. Yumaman! Ang tunay pala na kayamanan, yung sinusunod natin ang salita ng Diyos. Malapakan natin, malapay. Oh. Lagi sinasabi natin, mga pastor, tatlong klase pinanggagalingan ng kayamanan ng mga tao sa mundo. Whether you are a Christian or not, tatlong klase pinanggagalingan ng kayamanan o pagpapala. Galing sa diskarte natin. Magaling tayo dumiskarte. Di ba? Iba magaling sa business. Magaling gumawa ng mga strategy to acquire wealth. Di ba? Isa yun sa pinangagalingan. Another is galing sa kaaway. Pero pala galing sa kaaway. Nasa Biblia nakasulat dahil. Isa sa pinanggalingan ng kayamanan ng mga tao, galing sa kaaway. Okay, bakit tayo tuloy yan? Bago na tuloy, kindly read. Luke chapter 4, verse 5 up to 6. Isa sa pinanggagalingan ng kayamanan ng mga tao, galing kay Satanas. Kaya make sure na ang ating kayamanan galing sa Diyos. At ang ikatlong pinanggagalingan, galing sa Diyos. Kaya mamili tayo, saan gusto mang gagaling ang ating pagpapala? Amen? Gusto niyo ba pagpapala? Gusto niya? Gustong-gusto ng Diyos yan. Dapat tayo pinakamayaman. Totoo yan. Nakasulat sa Biblia. Yung nga lang, it takes a lot of process. Mahabang proseso. Kung gusto mo, mapupunta talaga sa yan. Yung nga lang, mahabang proseso. Makinig ka mabuti para malaman mo yung proseso. Malapakan natin, malapakan. Amen? Can you read? The book of Luke chapter 4, verse 5 and 6. Lucas 4, 5 at 6. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa libutan. At sinabi niya sa dyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaan ito at ang kalwatian nila, sapagkat ito'y naibigay sa akin at ibibigay ko sa kung kanino ko ibig. Ito, ulit-ulit na natin binabasa. Hindi na natin masyado basahin yung mga supporting verses dyan. At iniakyat
pasya niya. Ito po, tinutokso ang ating malapay noon ni Satanas. Yan ang ilang istorya dyan. The temptation of our Lord Jesus Christ bilang tao. Ayan. At ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Ayan. Umakyat sila sa bundok at pinakita ng Diablo sa ating malapay noon bilang tao yung buong sanlibutan. At ito ang sinabi ni Satanas sa ating malapay noon. 6. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalahang ito at ang kaluwalhatian nila. I will give you the authority and the wealth of the world. Yan pa ibig sabihin ng glory. Sa English kasi glory. I will give you the authority and the glory of the world. Pag sinabing glory sa Biblia, kung sana naisulat yun ng araw, ang tutukoy po dyan, kayamanan o riches. Bibigay ko siya ang kamalan ito at lahat ng kayamanan sa mundo sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Ulit-ulit natin, mahal. Ang kayamanan sa mundo, ang kapamalan sa mundo, una nandoon kay Eva at Adan. Sila po yung mga magulang natin. The authority and the wealth of the world was given to Adam and Eve at the beginning, in the beginning, sa simula. Ngunit nung nagkasala si Eva at Adan, yung otoridad ng lahat ng mundo, pati kayamanan, napunta kay Satanas. Yan. Ganon ang Diyos. Ganon ang mahalapin noon. Pag nagkasala ka, yung pagpapala, ibibigay sa iba. Ganon ang Diyos. Kaya, mga anak ng Diyos, kung nagkasala tayo, magsisi tayo agad at wag natin balikan. Dahil yung pagpapala, baka mapunta sa iba. Ganon po yan. Ang sabi sa Satanas, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung sino ko ibig. Yung kayamanan doon ng sanlibutan, pati pamamahala, sabi ni Satanas, na binigay sa akin. Dahil nga nagkasala si Eva at Adan, binigay sa Satanas. At ibibigay ko naman kung sino ang gusto ko bigyan. At sino ang gusto bigyan ni Satanas? Natural, yung mga anti-Christ. Yung mga hindi niniwala sa Diyos. Yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, Diyon ay bibigay. Pero magandang balita, that happened 2,000 years ago. Binigay kay Satanas, ngunit when our Lord Jesus Christ, after 2,000 years, died on the cross, nung ibinuhos ng dugo, yung kapamalan at kayamanan, binalik sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin, malapenon. Hallelujah! Praise the Lord! Binalik! Iba, hindi naniniwala, binalik. Binalik. Yun nga lang, si Satanas, ayaw bitiwan kahit binalik na. Kasi nga, hindi mo alam ang sikreto. Gusto niyo malaman ang sikreto? Malalaman nyo rin yan. Sinabi na nga natin dati. Kaso, hindi nyo masyadong naintindihan. Ang sekreto, Word of God. Dito ka sa Word of God. The Word, because the Word of God are weapons, sandata. Gusto mo makuha, kasi binalik na sa'yo eh. Yun nga lang, you are not using your weapon. Ang sandata mo, Word of God. Takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Most of the time, we are not using our weapons. Napakalinaw sa bansulatan. Ulit-ulit, or how many times binabanggit natin. Wala nang kahirapan, wala na. Karamdaman, wala na. Pinagaling na lahat. Yan sinabi. Kasi lahat yan sumpa ng kasalanan. Pero when our Lord Jesus Christ died, we are redeemed from the curse of the law. Tayo tinubos sa sumpa ng kudusan. Wala nang mahirap dapat. Yan ang katotohanan. Bakit may mga Christian naghihirap? That is not the will of God. That is the will of Satan. Gawa ng kaaway yan. Why? Hindi mo ginagamit at hindi mo kinukuha yung para sa'yo. Yung binigay sa'yo. Dugo bumuhos! Hindi basta-basta yan. Dugo na walang bayad ng kasalanan. Bumuhos para ibalik ka sa iyong original na kalagayan. And yet, many Christians are living in poverty
because they are not using their weapons. Yan ang katotohanan naman. Ayaw marinig ng Diablo. Ayaw marinig ninyo. Pilit tinatatakpan ang ating mga pandinig. Ayaw na marinig. Ang katotohanan, he is already defeated. Kompletong talo. Siya may gawa ng kahirapan, kalamdaman, kamatayan. Siya lahat yan. Siya lahat. Hindi po Diyos nagbibigay ng sakit. Siya lahat yan. Pero pag alam mo, you have the revelation from God, how to fight the enemy, sigurado, taas ka, hindi ka, taas no ka, hindi ka talunan, hindi ka buntot, ulo ka. Palapakan natin, malapahilahan. Ang ganda na patuto kanina, beloved Stay Glenda Diyosa. Beloved Stay Glenda, taas walang kamay. Beloved Stay Glenda, nandiyan pa kayo. Ayun. Nung pumunta kami doon sa St. Luke's Hospital, 2 beses kami nagbalik-balik doon. Comatose. Mga 10 days. Comatose talaga. Sa makataong paningin, sabihin mo, hopeless. Ang dami nakasalpak. Dami. Mula ulo hanggang paapat. Pati ilong, pati bibig, sinalpakan. Ay, mga doktor na ito, pinagsasalpak. One miracle, isang miracle. Unang miracle na nangyari, I'm not sure, pero narinig ko lang. Ang laki ng bill. Ilang milyon na. St. Luke's ba naman eh? Pero unang miracle, yun, after nag-pray natin doon, sabi ng doktor, nagkamali kami, hindi ganun kalaki yung bill. Buhay ang Diyos. Hallelujah! Amen! Kung alam mo ang sekreto na tinuro naman ng pastor, paano manalangin sa may sakit? Hindi po hindi gagaling ang may sakit. Mayroon naman di talaga magaling. Sure, may mga malalalim na dahilan. Pero hindi pwedeng hindi. Pag yung mga ngaral, the preacher has the revelation from God of how to do it. Hindi pwedeng gagaling. Gagaling ka talaga. Because Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. Hallelujah! Praise the Lord! Usap niya kayo ni beloved Brother Grayson. Beloved Brother Grayson. Nakakabatang kapatid natin, beloved Sister Glenda Joso. Sabi ko, beloved Brother Grayson, ang ate mo gagaling sa pangalan ni Jesus. Gumaling niya! ating Malapinon at napakabait ang ating Malapinon dahil sa makataong paningin talagang hopeless. Kumatos ba naman? Tampong araw? Di ba? Kumatos. Pero nakita niyo naman ngayon. Di ba? Kita niyo nagsalita kanina. Pinagaling ng ating Malapinon. There's nothing impossible with God. If you know your weapon, nothing will be impossible to you. Nothing will be impossible in the name of Jesus. Because Jesus Christ is the name that is above every name. Lahat ng kapangyarihan nandoon. At of course, maraming kasama yan, yung mga sandata. Pag alam mo ang sandata, walang imposible. Lahat mangyayari. Purihin ang ating malapit. At meron yan mga sakit na dala ng katandaan. Nasa Bible nakasulat din. That was in the Old Testament. Nakasulat na isa raw sa mga sakit ay dala ng katandaan. Hindi natin basahin. Nabasa na natin yun dati. Pero hindi ko nabasahin yun. Sinabi, isa sa mga dahilan ng sakit ng tao, dala raw ng katandaan. Lumang tipan yun. Pero sa bagong tipan, yung tumubo sa atin, tapos na ang pagtutubos natin. Tapos na. Pwede ka pa rin gumaling kahit may edad na tayo. Malinaw yan. Hindi natin babasahin kasi nabasa. Kahit may edad na tayo, pwede ka rin gumaling. Sabi sa awit, He satisfies my mouth with good things so that my youth is renewed like the eagles. Binasa natin na. Alam ko, ano yun?
Pinupuno niya ang aking bibig ng mabubuting bagay. At nababalik ang lakas ng aking kabataan. Ayan. Di ba? Pinupuno ng mabubuting bagay daw. Binabalik ang aking kabataan. Katulad ng isang agila. Alam niyo yung agila? Para hindi pa masyado nakarinig nung sinabi natin before. Agila kasi, pag matanda na yung agila, mahina na yan, humihina yan, agila na, yung ibon na agila, humihina yan pag matanda na. Ang ginagawa na pag matanda na siya, pupunta siya doon sa bundok o sa kahoy o sa bato na mataas. Doon siya, naglalagay siya doon ng ilang buwan. At yung kanyang mga balahibo, tinatanggal niya yan. Tinatanggal niya yung balahibo niya. At kinakalbo niya ang sarili niya. Pag tumubo yung bagong buhok, balik uli ang kagabataan ng agila. Palapakan natin, malapin. Yun po yung agila. Kaya yung example sa awit, pakibasa lang para malinaw. Ako na lamang. Psalms 103, verse 5. Ako na lamang, minamahal. Para mabilis tayo. Ano sabi dyan? Who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Na siyang bumusog sa aking bibig ng mabuting bagay, na lupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. So ang agila, pag matanda na umihina, pero pag matanda na siya, tinatanggal niya ang kanyang balahibo. Pag tinanggal niya lahat, tutubo panibago, parang bagong bata ulit na agila. Ganyan ang agila. So ganun daw tayo. Our youth will be renewed like the eagles. Magsinungaling ba yan? Hindi. Nasa atin lamang yan. How we use the Word of God. Kaya ang Diablo, ayaw niya ng Word of God. Marinig natin, ayaw niya. In fact, the devil is stealing the words of God that we have heard. Yan sa Biblia. Ninanakaw niya, sabi ng Biblia, yung mga salita narinig natin. Bakit? Alam niya, alam mo ang kanyang ang salita ng Diyos. Pag alam mo, wala sa magagawa. Lahat ng blessing, tagumpay, lahat na sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang malinaw, minamahal. O tuloy na natin. Dito sa Revelation, yung kanina, chapter 3. Verse 16 o 18 na tayo. O yung mga malamahiningang anak ng Diyos, isusuka raw niya, malahininga. Ibig sabihin na malahininga, kalahati sa mundo, kalahati sa sanlibutan. Tama, nagpupuri din yon. Malakas din sumayaw yon. Malakas din mag-praise the Lord, pero ang buhay, makasanlibutan. Ang tawag dyan, malahininga. Worldly Christians, malahininga. Tatlo yung pinanggagalingan ng pagpapala, kayamanan, ha? Tatlo yan. Diskarte, walang Diyos yun, nakasama, ha? Galing sa Diablo, dahil ang Diablo po ay kinontrol, binigay siya ng kayamanan, pero tandaan natin, tapos na ang kayang authority. Pwede lang kunin. Anytime. Dapat kinukuha mo lang ngayon. Malapakan natin, malapain, amen? Yung gusto kumuha, lumapit kayo sa amin, mapaka-counsel kayo. Gusto nyo kumuha, bibigyan namin kayo ng sandata. Paano kunin? Hindi natin masasabi dito, masyado mahaba kasi. Limitado ang oras natin dito sa live natin. Yung gusto nyo kunin yung para sa'yo talaga, para hindi ka naghihirap, magpa-counsel kayo kasi mahaba. Pero kayang-kaya ninyo gawin sa sandaling panahon. Purihin ang ating malapilon. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na ikaw imili sa akin ang gintong dinalisay ng apoy. That is the Word of God. Gold tried in the fire is no other than the words of God. Kung upang ikaw ay yumaman, gusto ng Diyos, mayaman ka, matuwid ka pa, banal ka pa. Yan ang gusto ng Diyos. Purihin natin malapilon. Marami kasi mga Kristiyano mayaman, pero nalilihis sa kalooban ng Diyos. Maraming ganyan. It is a warning to everyone. Those who are enriching themselves, but deviating from the will of God. Nakakatakot yan.
Oh, pinagpapalit mo ang Diyos because of material. Ang Diyos ay may-ari lahat. Gusto niya, tatlo, matuwid, pinagpala, malusog. Yan talaga. Yun nga lang, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At alam mo yung sandata para maging ganon ka. Ito. Ginto na rin si Apoy upang ikaw ay yumaman. Tingnan mo, yumaman daw. Ayaw nga ng Diyos na mahirap eh. Ayaw niya. The economy of heaven is abundance. Sa gala, ekonomiya ng langit. Dito, magulo ekonomiya dito. Magulo dito. Pag Kristiyano ka, gamitin mo ang salita ng Diyos kasi ang ekonomiya natin dapat naka-inline with the economy of heaven. Kahit maghirap na lahat babagsak ang negosyo, anak ka ng Diyos, hindi ka mababayaan. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Ayan na nga, oh. At nang mapuputing damit. Pag sinabing mapuputing damit, righteousness yan, katuwiran. Mayaman ka nga, wala ka namang katuwiran. What is the use of that? Eh, paano pag nag-rapture, nagkagulo sa mundo? Kawawa ka, hindi ka protektado. Di ba? Pero pag matuwid ka, kahit na sumabog ang mundo, hindi mananatili kang buhay. Dahil kasama mo ang ating malapayra. Yan beloved Sister Glenda. Wala nang pag-asa yun. Comatose na. Halos magtutuwis na. Pero mga kamag-anak niya, pangunguna ating beloved brother Grayson Johnson, beloved Sister Marjorie, napakatapat sa gawain. Napakatapat nila. Hindi sila hinayang, kahit million, binibigyan nila dito. Kaya nakabili tayo ng lupa. Purihin ang ating malapelo. That is another factor. Sa aking pagbulay-bulay, isa yan sa mga factor. Bakit beloved Sister Linda ay binuhay ng Diyos? Isa yan, nakita yung katapatan ng kanyang mga loved ones. May mga factor kasi yan eh. Yung mga healing natin, minsan may mga dinitimbang ng Diyos yan eh. Kagaling ka ba o ganito? O hindi. Marami mga pinagbabasihan. Then, of course, pinakamalaking basihan, yung knowledge yung nananalangin. Yung knowledge sa Word of God na nagpe-pray. Isa yun, sabi na, malaking point. Then another yung, tapat ba yung pamilya, yung, di ba? Isa yun. Ganun yan. Then narinig ko mismo kay Beloved Sister Glenda, sa patuto kanina, sabi niya, hindi ako gagaling, walang problema. Kung gagaling ako, walang problema. Basta ako sa Diyos. That is another factor. Pag nakita ng Diyos walang problema sa akin, Lord, basta ako'y tagalangit, lalo kang pabuhayin ng ating malapay. Isa po yan sa mga factor. Pero pinakamalaking factor, yung knowledge, yung nananalangin. Ayun ang sinasabi natin, mga pastor. Knowledge, how to deal with the sickness. Lalo na yung mga emergency situation, how to deal with that. Kailangan knowledgeable yung nananalangin para yung Diyos kikilos ng lubusan sa buhay. Purihin lang ating malapelo. Amen? Dito tayo. Mapuputing damit symbolizes the white raiment or the white raiment that symbolizes righteousness. At nang mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. Kahubaran kasi ibig sabihin, wala kang katwiran. You're not holy. You're not righteous. Kailangan mo ng maputing damit. Ibig sabihin, maputing damit, righteousness. Pag you are a believer of the gospel of Jesus Christ and you walk in the Spirit, you are already clothed with the fine linen. Maputing damit. Tinakip sa'yo. Dinamit na malapin. Bakit? Matuwid ka. Naniwala ka sa gospel. You are covered by the blood of Jesus Christ. At nang pampahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yan na. Kasi maraming mga tao bulag sa katotohanan. Bulag sa katuwiran. Kaya kailangan natin ng may pahid sa mata para ma-open yung mind natin. Ma-open sa salita ng Diyos. Hindi basta-basta salita ng Diyos. Hindi basta-basta yan. Tinatakpan ng diablo yan. Ayaw niya na mabuksan tayo. Kasi nandyan lahat ang tagumpay. Nandyan. Pinaka-effective weapon natin, Word of God. Pinaka-effective sa lahat, Word of God. Sa panahon natin,
Ngayon, salita ng Diyos ang ating pinakasandata. 1 Timothy chapter 6, verse 6 up to 10. Ang unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 6, ang talata ay 6 hanggang 10. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong nilabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at kasamaan na siyang lumulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Hanggang doon na lamang. Thank you. Thank you so much. Ayan. Tatapwat ang kabanalan na may kasiyahan ang malaking kapakinabangan. Kabanalan daw. Na may kasiyahan. Iba, di bali na malabag ang kaluban ng Diyos basta magtamasa lang ng kayamanan. That is not correct. Hindi natin alam na ang Diyos ay may-ari lahat. I-acquire natin ang kayamanan na matuwid, hindi sa liko na nakikiayon tayo sa mga makakasanlibutan na gawain. Hindi. Kaya nga tatlo yung pinanggalian ng kayamanan eh. Diskarte, magaling ka sa sanlibutan, then galing sa diablo, ang kikahuli galing sa Diyos. Pero most of the time, ang mga kayamanan galing sa diablo. Pero pag anak ng Diyos ka, alam mo ang salita ng Diyos, ang kayamanan mo hindi manggagaling sa diablo. Galing sa Diyos talaga yan. Sabi ng Biblia, the Lord makes rich and He adds no sorrow to it. Pakibasa. Ang Diyos daw ay nagpapayaman at hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan. Nagpapayaman daw ang Diyos eh. Pakibasa. At hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan. Marami kasi mayayaman na hindi galing sa Diyos sa kayamanan, hindi nakakatulog. Di ba? Alhin mo yung kayamanan mo, bilyon-bilyon pera mo, hindi ka man nakakatulog. Kinukonsensya ka. Marami kang naisahan na tao. Di ba? Di ba? Yung vlogger lang ngayon na bago lang eh. Kawawa, pinatay. Ang lakas ng lubag salita. Bayad kasi yun. Milyon ang bayad yan pag vlogger ka ng mga politiko. Milyon yan. Para siraan mo yung iba. Di ba? Because of money. Kawawa. Pero pag Kristiyano kang totoo, you are protected by the blood of Jesus Christ. Pakibasa. Mga kawikaan, Gis 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami nga tayong kayamanan, pinumalungkot ka naman. Di ba? Spiritually empty naman ang puso natin. Wala din. Hanapin natin yung galing sa Diyos sa kayamanan. Maligaya ka, mapayapa ka, ready ka for the rapture. Yan! Ang hanapin natin. Marami tayong kayamanan, pero wala natin kabanalan. Wala rin. Di ba? Wala rin. Tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos na mahirap. Hindi lahat ng kayamanan galing sa Diyos. Hindi lahat ng kayamanan, yumayaman ka, hindi ibig sabihin, hindi lahat na nalulugod ang Diyos sa iyo. No. Hindi po dahilan na yumaman ka, nalulugod ang Diyos sa iyo. Hindi po dahilan yan. Dahil ang kaaway, nagbibigay din ng kayamanan. Malalaman sa buhay natin, sa gawa natin, kung kayamanan mo galing sa Diyos, matuwid ka at namumuhay ka na may kabanalan. Yan malalaman na sa Diyos talaga yung kayamanan. Pero pag nabubuhay tayo sa kasalanan, yumayaman ka, malinaw, galing sa kaawayan. Kawawa naman tayo, pag ganyan natin pamumuhay. You are trading the holiness of God with the material things of this world.
Pinagpapalit natin ang Diyos sa mga bagay dito. Yung nakalimutan natin na ang Diyos kaya rin magpayaman higit pa sa mayayaman dito sa mundo. You read the Word of God. Sa panahon natin ngayon, kaya rin magbigay sa'yo. Higitan pa natin yung mga bilyonaryo sa mundo. Higit pa yan. Kung nasa atin lang kasi, we are not using our weapon. Kaya ang gusto magkamal, magpa-counsel kayo. At ituturo natin paano pagpalain ang lubusan na matuwid ka na, banal ka pa, tagalangit ka pa. Purihin ang ating malapit. Kasi yan ang deception ng kaaway. Yayaman ka para mawala ka sa kalooban ng Diyos. Maraming ganyan. Napatuto ko na sa inyo dati. Isang pulis, mag-asawa sila. Nagkasakit yung pulis. Banggitin ko lang. Brother, pilido ay ano ba yun? Sa dila ko. Acosta. Glenn Acosta. Sister Emma Acosta. At tagal na panahon. Siguro mga pala ako noon, mga 5 taon pala ako sa Malapay lang. Nasave sa gawa natin. Maraming sakit si Brother Glenn Acosta, pulis. Dinismiss pagka-pulis dahil yung psoriasis na nabubulok yung katawan, puro sugat, pati buhok natatanggal. Nasa picture yan. Hanggang ngayon nasa picture yan. Si Brother Glenn Acosta, pulis yun. Na-dismiss pagka-pulis dahil sa sakit. Yung naka-atin sa gawain natin, pinagaling ng ating malapay na. So, mainit na mainit sila. Kahit naglalakad, dumadalo yun. After ng gawain, nakapila yun doon sa likod ng stage dyan sa Bilero nitong araw. Kasi, malapastor, namimigay ng pamasahe yun sa mga walang pamasahe. Mga naglalakad. Ngayon, napipila ka doon. Kapila yun sila. Uwian ng kapatiran, nandun pa rin. Nakikita ko yan sila. Kilala ko. Napakatsaga. Kahit walang pamasahe. Dalo ng dalo. Pilit ng pilit. Bakit? Pag dalo ka ng dalo kasi, maunawaan mo ang kalooban ng ating malapay. No? Pag naunawaan mo na, diyan ka na pagpapalain ng ating malapay. No? Kasi ang batas sa langit, ang Diyos kasi, lagi siya naka-inline sa batas ng langit. The blessing are always in line with the words of God. Batas kasi yan. Lahat ng gagawin natin, lagi sa batas ng Diyos. Hindi ka hiwalay sa batas. Kahit yung diablo, atake sa atin yan, batas din, may batas din yan. Pero pag alam mo batas ng Diyos, hindi siya makakapasok sa'yo. Malapangan natin, malapay, no? Amen? Sa maikling salita, pinagpala yung mag-asawa. Beloved, Brother Glenn. Ewan ko, mga 30 years na yata di ko nakita, di ko alam saan na sila. Huli kami nagkita, nasa Davao kami nung araw. Mga 25 years ago. Hindi ko na sila nakita, hindi ko alam. Alam mo malapit noon, pwedeng balik ta rin lahat ng bagay. Basta ikaw ay naglilingkod talaga ng totoo. Pwedeng balik ta rin. O nangangamuhan sila, ang kanilang amo ay Taiwanese businessman. Ang kanilang amo. May mga negosyo dito sa Pilipinas. Amo nila yon, Sister Emma Acosta, typist, tagapag-type. Ang sweldo ay minimum. Magkano ang minimum ng araw? 250 ata. Di ko alam nung panahon na yon. 250 o 150. Kulang pa sa pang-upa ng bahay nila. Kapos na kapos sila kasi naglalakad sa gawain. Pero, hindi na tinignan yun. Sila ay napakainit. 3 times a week pag dumalo. Naglalakad lang. Isa sa tinitinan ng Diyos sa atin, bago bigyan tayo ng kapahayagan, yung tiyaga natin. Malapagan natin, malapin tiyaga. Pananampalataya. Katuwiran. Pamumuhay na may kabanalan. Isa yan sa tinitinan sa atin. Ito, naghimala na malapilan. Nakaproblema yung Taiwanese ng negosyo sa Pilipinas. Hinanting ng NBI. Ang ginawa ng Taiwanese na mayaman,
naglayas, umuwi sa Taiwan, iniwanan ang negosyo. Sino ang pumalit? Si Brother Glenn, Sir Emma, sila ngayon negosyante na, nabaliktad. Sila na may-ari ng malaking negosyo. Wala na yung Taiwanese, di na mahagilap eh. Kaya sino nagmana ng mag-asawa? Aksidente ba yan? Hindi. Sinadya ng Diyos yan. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Sa Biblia kasi, sabi sa Biblia, yung mga tao raw liko, iniipon ng kayamanan para ibigay sa matutuwid. Hindi naman. Patuloy lang tayo mamuhay na matuwid. Isang araw, yung mga namumuhay ng maliko ng mga bilyonaryo, kakausapin ng Diyos yun, ibibigay sa atin ang kayamanan nila. Sa Biblia nakasulat eh. Kala niyo? Inipon daw ng mga liko ang kayamanan para ibigay sa matuwid. Sino matuwid? Matuwid ba tayo? Tapos ang kamay na matuwid. Huwag kayong mag-alilangan, matuwid kayo. Purihin ang ating Pinoy. If you're a believer of the gospel, you are righteous before the eyes of God. Iba nag-alilangan pa, hindi yata ako matuwid eh. Akala mo lang yun, matuwid ka. Di ko naniwala ka sa Ebanghelyo. Di ba? Lahat naniwala sa Ebanghelyo, matuwid. Tinakpan ng kasalanan ng dugo ng ating Pinoy. Kaya, yan isa sa sandatan ng Diablo. Kaya di natin nakukuha yung pangako. Hindi naman ako matuwid kasi. Hindi ako ganito eh. Hindi ako wala akong super faith eh. Hindi yan. Alam mo lang kung sino ka. Anak ka ng Diyos. Tinawag ka hindi para gawing bunto. Tinawag ka magiging ulo. Alamin mo lang ang sandata mo. At yung mga pangako ng Diyos, totoo pa rin ang Diyos sa'yo. Palapakan natin, malapay na. Ganun lang kasimple. Ang malapit, lahat nga ginawa eh. Nagpakahirap, pinatay pa nga. Lahat nga ng hirap tinis eh. Para tayo ay magtamasa ng kaligayahan, pagpapala sa lupa at buhay na wala hanggan. Yun talaga ang layunin. Yung alam, yung Diablo, pilit tayong dinadaya. Pilit tinatakpan sa atin ng katotohanan. Para hindi natin maklaim. Ano nangyari? Padre Sir Emma Costa, nung panahon na yan, ang kanilang kayamanan, 30 million agad. 30 million. Automatic. May sarilang business. Tapos, ang kanilang sasakyan, 2, 3, iniwan ng Taiwanese. Van na Mercedes-Benz, air condition. Automatic kanila. Hanggang ngayon, hindi na nakita yung Taiwanese. Hanggang ngayon. That was mga almost 40 years ago. Kaya sila pa may naging million sa automat. Yung bahay ng Taiwanese, kanila na rin. Ilang milyon halaga. Ano nangyari? Ingat sa kayamanan, ingat. Ingat. Kababasa na natin, Timoteo. Pag pinagpapala tayo, huwag kang mababago sa Diyos. Matuwid ka pa rin dapat maglilingkod. Ingat tayo. Sabi nga ni isang mangaral, ang malaking pagsubok, hindi raw yung naghihirap ka. Ang malaking pagsubok, yung yumayaman ka. Bakit? Pwede kang hilain ng Diablo sa sanlibutan. That is correct. Ayan, kababasa natin kanina. Baka ituloy. Sa Timothy, di ba? 6, sa 9, ano sabi dyan? But they that will be rich fall into temptation and a snare. Datapot ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa marami mga pitang hangal at nakakasama na siyang nagululubog sa mga tao sa kahamakan at kamatayan. Ingat tayo. Gusto ng Diyos talaga pinagpala ka, mayaman ka, kalooban ng Diyos yan. Pero, kung ang kayamanan natin, nababalik tayo sa ating buhay makasanlibutan, that is deception of the enemy. Ayan o. Natapot ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silaw at sa marami mga pitang hangal at nakakasama. Nakakasama raw. Maraming tukso kasi pag mayaman ka, maraming tukso dyan. Di ba? Napakadaming tukso. Pero kaya nga matagal tayo yung mayaman eh. Bakit? Nililinis mo na tayo. Pinaunawa mo na nito sa atin para pag mayaman ka na, hindi ka mahulog sa tukso. Dapat ka pa rin sa Diyos. Diyos pa rin ang una.
We cannot serve God and mammon and riches at the same time. Isa lang. Pag ang Diyos laging una mo, lalo ka naman napayayamanin ng ating malapan. Yan po sa Biblian logic. Kaya hindi ko pa naintindihan nung araw. Ayaw ko manalangin ng pagpapala. Ayaw ko, takot ako. Ayaw ko manalangin ng pagpapala. Hindi ko, okay na sa akin to yung wala kami makain sa pastoral. Parang tuwang-tuwa na ako. Ayaw ko manalangin ng blessing. Kaya nandito na kami, yung bago kami dito. Ayaw ko manalangin ng pagpapala, natatakot ako. Sabi ko, baka ang puso ko mapunta doon. Kasi sa Biblia, you cannot serve God and wealth at the same time. Hindi ko pa sinindihan. Naintindihan ko, bago lang, pag nagtiis ka na pala, at tapat ka, at alam mo sa data mo, pwede kang pagpalain ang lubusan ng ating malapay. Ganun pala. After the suffering, God will bless you. Nakapasa ka na sa pagsubok, ilang taong ka naghirap, hindi ka sumuko, you're worth it! Gamitin mo lang ang sandata mo. Palapakan natin ang malapay na. Amen? Ito, ingat. Ito nangyari sa Acosta family nung araw. Tatapot ang mga nagsisipagnasan yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa mga maraming pitang hangal at nakakasama. Mayaman na sila. Pabalik-balik na lang sa Jensan, General Santos City. 5 ang barko nila sa Jensan panghuli ng tuna. At that time. Isang barko nung araw, yung malalaking bangka, parang barko na rin yun. Ang pinakamababang kita sa isa lang nung panahon na yan, 50,000. Bawat taong. Pinakamaliit na kita is 50,000. 5 yun. Meron sila noon, 5 sa Jensan. Pag ganun-ganon na sila sa Jensan at saka dito. Nung marami ng kayamanan, Mr. Emma, sorry kung nakikinig ka. Pero matagal natin din nagkita Magkasama pa tayo doon sa Digos, Davao Oriental nung araw, nagkasama pa kami. Ang ginawa, Sir Emma, binalikan yung dati niyang karelasyon na tomboy. Nung bago sa makilala sa mga noon, mayroon sa karelasyon na tomboy, di naghiwalay sila, nagbago na Nung yumaman na, binalikan. Bagsak ang negosyo. Yun po yan. Bagsak. Isa sa mga nagpababagsak ng kabuhayan ng mga Kristiyano, kasalanan. Kaya anak ng Diyos, ingat ka. Pag pinagpala ka, tuloy ka sa paglilingkod ng banal sa harapan ng ating malapit. Sa 17. Ito sa 17. Ako lang babasa. Verse 17 ng 1 Timothy chapter 6. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Malapakan natin, malapakan natin. Yung mayayaman sa mundo, pagsabihan daw natin. Ang mayayaman sa libutan ito, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas sa pag-iisip. Di ba? Yung mayayaman sa mundo, lalo na yung mga pisyalis, sa bansa na lang natin. Di ba? Hindi ako, I'm not attacking anybody here. Ang gaganda naman sa sakyan, akala mo mga sino? Mayroon pa mga bantay. Mayroon pa mga escort. Grabe ang pagmamataas. Tabihan lahat, kailangan tabi lahat. Walang harang sa aming sasakyan. Ayaw po, yung pera ginagastos mo, saan ba galing yan? Diba? Sabi ng Biblia, ang mayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Kaya anak ng Diyos, pag yumaman ka, mababa pa rin tayo. Hindi pa rin tayo mapagmataas. Ganyan sa Biblia. Mga sanlibutan kasi mayayaman. Kala mo sila may-ari ng mundo Kala mo lang kamatayan pag umasta Diba? Hindi nila alam, pag namatay ka wala kang Kristo, kahit billion, wala ka madadala kahit piso. Kaya dapat maglingkod ka para magkaroon ka ng tunay na kayamanan at buhay na walang hanggan.
Huwag daw mapagmataas. Kaya pinagsasabihin natin mga mayayaman, huwag po tayo magmataas. Humble pa rin tayo. Hindi natin masisi mga sanlibutan, hindi kilala ang Diyos eh. Pero pag, lalo sa mga Kristiyano naman, pag pinagpala tayo, simple pa rin tayo. Approachable pa rin tayo. Palapakan natin, malapay na hindi ko sinisiraan yung kapatid na yon. Sabi mala pastor, Brother Glenn, dito ka sa gawain, dito ka sa harap, magpuri ka. Kasi nung nagkaroon na ng Mercedes-Benz na van, pag nagkaroon ka nung araw, nung panahon na yan, that was almost 40 years ago, pag may Mercedes-Benz ka na sasakyan, big time ka talaga. Van na Mercedes-Benz, ilang milyon halaga nun. Hindi basta-basta ka magkaroon ng guide. Mayroon siya niyan. Si Brother Glenn, hindi na, nandun sa likod, nasa kanyang Mercedes-Benz, nasa loob lang nagpupuri, nakaupo, naka-aircon. Hindi na pumupunta sa crowd. Ayaw na makipagkamay sa kapatiran. Ayaw na. Di pa ninira. That is reality. I'm not telling here a lie. Everything is truth. Nalisin natin mga pastor, delikado itong kapatid na ito. Brother Glenn, magpasting-pasting ka sa pastoral. At dito ka, magpuri ka sa harap. Hindi na pinansin mga pastor. Man of God, hindi mo pinansin, kawawa ka. Nandun sa likod. Doon, malayo. Nasa Moranto ng araw. Doon sa may gate lang sa, anong gano'n na sa loob. Ayaw mainitan. Ano nangyari? Brother Glenn, sumakabilang bahay. Alam niyo ibig sabihin? Sumakabilang bahay. Ang kanyang asawang babae, masakit, di ba? Kayang kayamanan, tukso talaga yun eh. Pero kung marunong ka magdala, lalo kang pagpapalain ng ating malaki. Lalong dadami ang kayamanan. Gusto ba ng Diyos, mga Kristiyano mayayaman eh. Bakit? Para gamitin ka, isa ka sa gamitin for the preaching of the gospel of Jesus Christ. One of the reasons bakit pinapahirapan mga Kristiyano ng diablo, ginagawang mahirap, alam mo dahilan? Para hindi ka makatulong sa gawain. Para ang gospel madlangan. Ganun, isa yan. Diba? Hindi naman ang Diyos mapapaulan ng kayamanan galing sa langit. Ang gagamitin, mga Kristiyano, pinagpala. Kapag pinagpala ka, isa sa mga reason niya, bakit pinagpala ka? To share your blessing to the church of Jesus Christ. Yan talaga ang malinaw sa Malaking Sulatan. Marami kasi mga pinagpala, nakalimutan ng Diyos. No, maraming gano'n. Nakalimutan. Hindi alam sekreto. Pag nakalimutan ang Diyos, mawawala ka sa kalooban ng Diyos. Yan ang sigurado. Pero pag matalino ka, alam mo ang Word of God, pag pinagpala ka, lalo kang malapit sa Diyos. Lalo kang pagpapala. Dadagdagan pa na marami. Yan ang katotohanan. Laman. Ang mayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsibagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanan, di na nanatili. Ito naman, the wealth is temporary. Ang kayamanan po, pansamantala. Hindi po yung nananatili. Kaya nga si Alexander the Great, nung namatay, ang kanyang bilin sa kanyang mga general. Pag ako namatay, yung kamay ko ilabas niyo sa aking kabaong. Nakalabas mo. Yung sa funeral service, yung nagmamarcha sila, nakita mo yung kamay ni Alexander the Great, yung conqueror ng araw, sa history. Napakayaman nun, napakatalino, napakagaling. Marami siyang kinonquer ng mga bansa. He became an emperor. Sabi niya, pag namatay ako, yung kamay ko ilabas niyo doon sa kabaong. Nakalabas nga. Sabi ni tanong mga general, bakit po? Bakit ilalabas? Gusto ka lang ipakita sa tao na lahat ng accomplishment ko, baliwala, wala ako madadala. Totoo yan. Wala tayong madadala. Habang nandito tayo, huwag tayong maglikat sa pagsunod sa kalooban ng ating malapit. Maraming pangako siya. Pagpapala, number 1 dapat.
Hindi dapat tinahuli. Yun nga lang, alamin natin anong gagawin natin. At huwag umasa sa mga kayamanang di na nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa lahat, sa atin nagbibigay sa atin sa gala ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ang Diyos na nagbibigay lahat. Lahat. Ikagagalak, lahat daw. Pag wala kang pera, masaya ka ba? Hindi Kaya ang Diyos nagbibigay ng kayamanan para dagdag kaligayahan mo. Yung nga lang, maglingkod tayo ng ayon sa kalooban ng ating malapil. Hindi ayon sa ating gusto, kundi ayon sa kalooban ng ating malapil. 17 yun. Anong sabi niyan sa 19? Sa 18. Na sila'y magsigawa na mabuti. Mga mayayaman, pinagpala, magsigawa natin ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Palapakan natin. Itong kapatiran natin na pinagpala yung amo Taiwanese na nagmana ng milyon-milyon, hindi na lumalabas ng sasakyan. Hindi na nakikipagkamay sa kapatiran. Anong nasa isip? Baka utangan ako. Yun na naman isang dahilan. Bakit ayaw mo? Nagtatampo yung mga kaibigan ng mga kapatiran. Nagtatampo. Hindi nakipagkamay. Siyempre na natin ibig sabihin nun. Baka utangan mo ako. Ba't utangan ka pa? Ang dami-dami. Mamigay ka na lang. Huwag ka na utangan. Palapakan natin. Malapay. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka? Ba't utangan ka pa? Mamigay ka! Lalo ka pang pagpapalain ng ating malapit. Hindi mo kayo sabi niyan. Huwag kayo masaktan, mga weekend viewers, Huwag kayo masaktan. Ito sa Biblia. Ito, takot niya utangan. Kaya ay magkipagkamay, takot utangan. Kasi may titingin naman siya kapatiran, nakala mo mangungutang. Yung pala, tinitingnan ka lang. Huwag mo kung tingnan na parang uutang ka, Minsan ganun na attitude natin Di ba? Hindi na. Pinagpala ka, huwag mo nantayin mangutang sa'yo, bigyan mo na. Palakpangan natin, malapay. Pero sabi ng mga pastor, tayo ng mga kapatid, huwag din naman tayo umasa din sa mga pinagpala. Huwag tayo umasa. Mag-make up din naman tayo. Palakpangan natin, malapay. Hallelujah! Amen? Bible study ka na bilay mama dalawang araw. Mga kapatid na mga yumaman pinagpala, ingat kayo. Pagbaba ninyo, maraming utang sa inyo. Tayo naman huwag naman tayo magsamantala rin, di ba? Yumaman, pinagpala. Magsumikap din tayo para isa rin tayo sa pinagpala, para isa rin tayo sa makatulong, lalo na sa church. Palapakan natin, malapay na, amen? Sila ay maging handa sa bibigay, maibigin sa pamamahagi. Maibigin daw sa pamamahagi. Marami tayong kapatiran dito. Bago lang dito. Tuwing overnight prayer, nagbibigay sila ng papagkain. Dito. May bago lang ito. May breaking time. God bless you mga kapatid. Pero kami, todo tanggi kami. Kapatid, wag na. Wag ka na magpa-breaking. Pero talagang bukas sa loob nila. Kaya thanks you so much. God bless you so much. Tuwing Friday, mabili sila ng pagkain. Lahat kayo nakakapag-coffee. Pero kami pa nagpipigil mga kapatid, wag na. Talagang galing sa puso namin, wag na. Kasi ayaw natin, baka mabigatan sila. Pero sabi nila, Kuya, kagalakan namin na makapagpakain sa ating kapatid. Tuwing Biyernes. Kaya mga tinataman mag-overnight kayo. Lagi may tilapay at saka may kape. Purihin natin malamay. Ayun na. Maibigin na sa pamamahagi. Nasunod. Maibigin sa pamamahagi. Hindi naman sinasabi na pamigay mo lahat. Hindi naman. Maging wise ka din. Di ba? Wise ka. Pero kung mayroon ka, sekreto, give and give. Sekreto yan. Hindi ka maubusan. Lalong gagamit. Sabi ng Biblia. Di ba? Tayo naman na nasa pagsubok, huwag naman tayo magsamantala din. Malapangan natin, malapangan. Amen? 19. Verse 19. Na magtipon sa kanilang sarilang isang mabubuting
mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Buhay na walang tinutukoy. Kaya pala tayo pinapagawa na mabuti ng Diyos. Nag-iipon pala tayo ng kayamanan sa langit. Yun pala. Pinagpapala ka na sa lupa, then nag-iipon pa tayo ng kayamanan sa langit. Reward. Maraming reward sa piling ng ating malapilon. At ako'y napapasalamat, minamahal, nung kahapon yata yon, birthday na aking beloved mother-in-law, beloved Mama Sara, taas pong kamay. Nandiyan ba? O, nandun. Mama Sara, birthday na kahapon. Pinakain kami doon sa ang gandang restaurant. Thank you sa aking hipag na sa Japan. Si Michelle, nanonood siya ngayon. Michelle Acero Sagawa. Siyang gumastos. Kulang-kulang yata 50,000. Kaunti lang kami. Nagsawa kami sa pagkain. Ang ganda ng lugar. Pero sila masaya. Ako, konti lang. Bakit? Pili lang ang aking kinakain. Sila kainan sila ng baka. Alam yan, ako isda lang. Pero mas malakas ako sa kanila. Purihin ang ating malapit. God bless you, beloved Michelle, aking sister-in-law, dyan sa Japan. Talagang all out sa gawain. Sabi niya, Kuya, nagtanong sa akin, magkano kayo bibigay ko sa gawain ko? 80% ba o 20? Ako lang nagsabi, okay lang 20, wag ng 80. Naawa ko, marami siyang anak na pinapaaral. Sumusuporta sa mga kapatid, sa kaya mga magulang, sumusuporta. Nagtanong, grabe, nagtanong sa, Kuya, magkano bibigay ko ng tithes and offering? 80% ba? Sabi ko, no, tama na yung 20. Malapakan natin, malapakan na. Naawa ko eh. Nagbabanat ang buto doon sa Japan. Tapos, ayaw ko naman magsamantala din. Di ba? Pinaghirapan mo yan. O, tama na yung 20. Masaya na ang malapay noon sa iyong binigay sa harapan ng ating malapay. Kaya God bless you so much sa aking sister-in-law, si Michelle. Pagpalain ka ng lubusan. Pwede natin mo lang. Kasama-sama namin noong araw, aking beloved Mama Sarah, aking mother-in-law. Mula panganay hanggang ilang anak namin, yun ang alaga sa aming anak. Wala kami makain, wala lahat. Hindi umiwalay sa amin, nag-aalaga. Kaya, grabe ang sakit yan, pinagaling ng ating malapay. Dying! Ngayon, 74 years old. Napakalakas, walang sakit. Every sacrifice that you made para sa gawain will be rewarded by God. Ang tao makalimot pa, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Lahat ng ating sakripisyo, nakarecord. Bibigyan ka ng gantimpala. Lahat ng binigay niyo sa gawain, hindi yan nawawala. It will be remembered in the heart of God. Kaya minamahal, totoo ba ng sulatan? Totoo ang Diyos, buhay talaga. Hindi siya natutulog. Lahat ng gawa natin, alam ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayo magsawa, gumawa na mabuti. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, huling talata na lamang. Pakiready ating mga singers. Matthew 7:22-23, kindly read. Huling talata. Habang naghanda ating mga awet. Mateo 7:22-23. Singers natin, please prepare. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 7, ang talata po ay 22 hanggang 23. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nakapaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nakapagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo'y iahayag ko sa kanila. Kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So, Brother Glenn, Sister Emma Costa, sorry to tell na wala pa ng kayamanan. Pero ilang taon din sila nagtamasa. Binalikan ng kanilang buhay na masama. Sister Emma, more than 30 years na kami nagkita Brother Glenn.
Nakita kami nung sa General Santos, ay doon sa Digos, Davao Oriental, nung araw, nawala na yung kanilang kayamanan, nawala na. Mahirap na sila. Yung kaya anak, natutulog lamang sa upuan sa chapel. Dating milyonaryo. Alang dahilan? Binalikan ang buhay ng sa sanlibutan. Kaya sa mga pinagpala, huwag natin hayaan na kaaway ng kaaway yung mga kayamanan natin. Kayamanan ninyo. Huwag niyong hayaan. Fight a good fight of faith. Number 1, yung babalik ka sa buhay na makasalanan. Yun ang nangyari sa ating kapatiran na yun. 0, back to 0. Nakademanda pa. Napakasakit. Nakademanda pa sila. Anong dahilan? Binalikan ang dating buhay sa sanlibutan. Kaya yung mga pinagpala na maligaya kayo, ngunit nabubuhay ka sa sanlibutan, huwag yun lang hintayin, darating sa yung araw na yan. Nababawiin yung binigay sa iyo. Huwag na po natin hintayin. Dahil hindi magsinungaling ang salita ng Diyos. What you sow, you reap. Anong tinanim natin, anihin natin. Di ba? Yung mga Israelites na niligtas ng Diyos mula sa Ehipto, daradalhin sa Kanaan, sa lupang pamako, hindi nakarating. Pinahamak sa deserto. Why? Hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. So that was a big lesson to every one of us. Pag naglingkod tayo, huwag na tayong lingon kaliwat kanan. Tuloy-tuloy. Kung bumagsak ka, bumangon ka, tuloy mo. Huwag kang bumalik sa dating buhay mo. Purihin ang ating malapit. Let's sing a song. I give you Jesus, Tagalog. I give you Jesus, Tagalog. Wala nang may tutumbas sa kabutihan, kabaitan ng ating mahal na Jesus. Wala nang may tutumbas sa ginawa niya sa atin. The grace that He bestowed upon us is abundant. Napakasagana ng binigay na biyaya. Nasa atin na lamang ang pagsasagawa. Nasa atin na lamang pagsasagawa. Lahat binigay sa atin. Lahat wala ka lang. Lahat binigay. Nasa iyo na lamang ang pagsasagawa.
Magsisisi tayo na mahal. Habang tayo na mahawin. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Panginoon na Jesus! Oh, my Jesus!
Palakpakan natin ating malapailahan. Magpuri tayo minsan ng pa sa ating malapit Jesus. Higit sa ating malapailahan. Napakadaming himala pinakita ng ating malapailahan. Maging sa aking buhay bilang isang manggagawa. Napakadaming kahirapan aming dinaanan for how many years. Pero pag hindi ka pala tumitigil, tuloy ka lang, isang araw pagpapalain ka ng ating malapailahan. Yes, God, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming pagsubok, pero buhay ang Diyos. Behind the tears, there's a blessing. Pag sinusubukan ka, ibig sabihin, maraming pagpapala, ibabalik ng ating malapailaan. Pagsubok, susi, para magpapalain tayo. Hallelujah! Hindi kayo lugi, minamahal. Ang mga oras na nila ninyo, ang iyong mga sakripisyo dito, hindi po yun nakalimutan. Everything is recorded. Tao makalimot, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Purihin ang ating malapailan. Sa mga ngayon na nakadalo, iniibig kayo ng ating malapit Jesus. The first time may nakadalo, gusto mo maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan sa pili ng ating malapit. Gagali ang mga sakit ninyo, maging maligaya po kayo. At kayo'y pagpapalain sa lahat ng bagay. Isa lang pong gagawin ninyo, maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating malapinoon. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos sa langit, nagkatawang tao. Ang ating malapin Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, kaya dugo na banal na buhos, nilibing at muli na buhay. Yan pa Ebanghelyo. Kaya sa namatay, para tayo bigyan ng buhay na wala hanggan. Kaya maniwala tayo. Yan ang una. Believe the gospel of Jesus Christ. Ikalawa, pagsisisi. Pagsisisi, ibig sabihin, ayaw mo na ng buhay na makasalanan. Gusto mo na layuan ng kasalanan. Yan pa pagsisisi. Iniiwasan mo na, ayaw mo na ng kasalanan. Ikatatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung mababautismo mamaya, pag-ahon nyo mamaya, bago nilalang na kayo, may sakat kayo, gagaling kayo. Dahil yung tubig na yan, nagiging dugo yan sa harapan ng Diyos pag nagnilubog po kayo dyan. Ikapat, pagtanggap ng banal na Espiritu ng ating malapit. Sundin po ninyo yung simpleng panalangin ito galing sa iyong puso. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapit ni Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo. Na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli ng buhay alang-alang sa akin. Ay yung banal na dugo na buhos para kay tubusin sa kasalanan, sa karamdaman at kamatayan. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula na ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito.
Mahal na Jesus, labis ka na pinagsisisihan ang lahat ng nagawang kasalanan. Tinatanggap kita man, mahal na Panginoong Jesus, sa oras na ito, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas mo po ko sa ampo na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, itong aking dalangin. Amen and amen. Upo dakila nga masalangit. Sa pangalan ng aming mahal na Jesus, sa mga laulang panalangin namin nilagalaban na pastor. Ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po sila sa lahat ng ilang nagawang kasalanan. Isulat niyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen and amen. Thank you sa mga baguhan. Makabalik na po kayo sa inyong mga lugar at tayo po'y manalangin. Malinaw banal na kasulatan, 2,000 taon matagal na tayo niligtas sa sumpa. Binagaling na ating sakit, 2,000 taon nakalipas. Sabi ng Biblia, sa magitan kaya mga latay, tayo pinagaling. By His stripes, we are healed. Sabi ng Biblia. Mga latay, ng sugat na malapino nung siya naging tao, pinagaling ating kasalanan, karamdaman. Yung dugo na nabuhos, nilinis sa ating kasalanan. Ang ating lamang gagawin, tanggapin yung kayang biyaya na binigay sa atin. Kaya patong ang mga kamay sa ulo, lahat na may sakit. Bangkitin niyo yung minamahal. Sa magitan ng mga latay ng mahal na Panginoon Jesus, ako'y pinagaling. Bangkitin niyo yan. Sandata yan. Sa magitan ng kayang dugo, ako'y pinagpala. Lahat tinubos. Pinalaya ko sa kahirapan, sa sumpa, sa magitan ng kayang kamatay, sa krus. Bangkitin niyo ngayon, minamahal. Sandata yan. By His stripes, you're healed. Sa magitan ng mga latay, mga Pinoon, pinagaling na tayo lahat. Hallelujah! Aking inutusan, lahat na gawa ng kaaway, mga karamdaman, wala kayong karapatan sa katawan ng mga anak ng Diyos. Dahil sa mga latay ng mga Pinoon, pinagaling na sila. Hallelujah! I cover them now with the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus over the Christians now in this place. Receive the abundant blessing, financial, healing, spiritual. Receive it now in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus over them now. I plead the blood of Jesus over them now. I plead the blood of Jesus over them now. Solution to problems and blessing. Receive it now in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Lahat ng tumanggap ng pagpapala, kagalingan, kayamanan, itaas ng kamay. Sampalataya na niya, mapupunta sa inyo yan, minamahal. At sumigaw tayo ng 3 beses bilang papasalamat at tinanggap na natin ang pangako ng Malapinaon. 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Mako, mawala tayo sandali sa ating mga announcement. But, ngunit bago ating announcement, meron po tayong special offering, minamahal, para po tuloy-tuloy na po ang ating bahay-sambahan na yung remaining balance natin, maibigay na natin at makapag-start na po tayo magtayo ng ating bagong sambahan. Kasi dito po, nangungupahan pa rin po tayo. At ako'y naniniwala na lahat ng ating kailangan, ipoprovide ng ating mga. Naniniwala ba kayo? Sa paglipat natin, bigyan tayo ng mga Pinoon ng biyaya at magandang bagong sambahan na sarili natin. Purihin ang ating malapay noon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. At mayroon po tayong special offering. Inamahal, wag po kayo magkait sa malapay noon. The more you give, the more you will receive. Sekreto yan. Hindi lang pagpapalang financial, pati kagalingan. Hindi po nababayaran ng Diyos. Pero pag nagsasakripisyo ka magbigay,
madali nagaling mga sakit ninyo. Bakit? Ibig sabihin, mayroon kang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Beloved Brother Romy Villamor, sa ating official offering, mayroon pong ikot dyan ng mga offering cloth. Magbigay po tayo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved ordained preacher, Freddy Asis. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat ang mga banal sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Tadalmeda, sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Tadalmeda. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat magbigay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus.